Happy Monday morning po sa bawat isa sa atin. And happy bear months na din po na ngayon ay ating pong nararanasan ang unang bear sa ating calendar.
At ito nga po ay ang buwan ng September. At ngayon din po tayo ay patuloy na ingatan ang ating Panginoon Diyos sapagkat tayo ay dumaranas muli ng isang bagyo na Enteng at marami na rin pong paaralan ang nagkansela ng pasok ng ating mga mag-aaral upang maiwasan din po ang pagkakaroon ng sakit at iba pang mga aberya dulot po ng bagyong ito. Huwag po natin makalimutan na magdala ng payong at mag-ingat tayo sa mga papasok sa work dahil po itong bagyong ating kinakaharap ngayon. Ngunit hindi po ito magiging dahilan upang tayo ay hindi makapag-bulay-bulay ng kanyang salita sa pamagitan muli ng ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. At ang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay may pamagat na Hiningay Ipagpuri Part 1. At ang ating batayan talata ay ating mababasa sa Gawa 17:25 at ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Salamat at purihin natin ang ating Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. May nabasa po akong isang devotional book at yung devotional book na yon ay nagbigay ng isang pahulaan. Pahulaang ito ay narito ang mga katanungan. Ano daw po ang ating ginagawa ng 18 beses sa loob ng 1 minuto? At ganoon din ng 1,080 beses sa loob ng isang araw. At 25,000 beses sa loob ng isang araw. Yung number 2 question ay 1 oras. So, pwede po kayong sumagot sa chat box natin, yung ginagawa natin ng 18 times sa 1 minuto at yung nagagawa natin ng 1,080 times sa loob ng isang oras at yung nagagawa natin ng 25,000 times sa loob ng isang araw. At maaring tama po yung iba sa ating nakasagot dito. Tama po, ang sabi po ng doktor, ito ang ating paghinga. Ganoong karaming beses tayo nakakahinga. Subalit, hindi natin ito binibigyan ng gaanong pansin. Sabi nga po, kadalasan we take it for granted. Subalit nangangahulugan na kung ikaw po ay 40 taon na ngayon, kung 40 years old ka, may 365,365 na beses ka nang humihinga. 365 million na ikaw ay humihinga. At bawat paghingay, masasabi nating ito ay kaloob ng Panginoon Diyos na nagbibigay sa atin. Ang ating baga ay isa sa mahalagang sangkap ng ating katawan. Ito ay nagkakaloob sa atin ng dugo ng oxygen at nag-aalis ng carbon dioxide. At ang tubig, ilang minuto na hindi makahinga ay maaring manghahulugan ng pagkawala ng malay. At kung magtatagal pa rin ng ilang pang minuto nang walang oxygen, maaari itong magtungo ng kamatayan. Kaya kanino nagmumula ang pagpapala ng paghinga? Sa mga kaibigan ni Job, sa kanyang sinabi ay ganito sa Job 12:10, nasa kamay niya ng ating Panginoon Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ang Diyos ang nagkakaloob ng 25,000 paghinga ng tao sa bawat araw. Kaya nararapat lamang na gamitin natin ito upang siya ay ating mapapurihan at maparangalan sa pamagitan ng ating mga pamumuhay. Kung minsan, tayo ay madalas o maraming inireklamo. Ang ating mga mata ay natutuon sa mga material na tinatamasa ng ilan. Kaya minsan naiinggit
na naghili dahil sa mga natatamasa ng ilan at panay ang ating reklamo. Samantalang ang magkaroon lamang ng maayos na pangangatawan at mahusay na paghinga ay napakalaki ng kaloob ng ating Panginoon Diyos. Ang pinakamarunong na lalaki sa lahat, at ito ay si Haring Solomon, ay nagsabi, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, maging ang kayamanan. Pero si Haring Solomon po, siya ang pinakamayamang na buhay. Maging ang wika din niya, ang karunungan. Wala ding kabuluhan, ngunit wala tayong matatagpo ang pinakamatalino na kahit mga hayop ay nauunawaan ang laman ng mga isip nito. Maging sa kanyang mga nagampanan, iniulat niya sa kanyang aklat sa mga ngaral ang marami niyang nagawa. Ang karangalan, hinangaan siya at pinarangalan ng maraming matatalinong mga tao, hindi lamang sa kanyang bansa, kundi sa iba't ibang bansa. Yan po yung mga magagandang taglay na karunungan, kalakasan ni Haring Solomon. Ngunit ang sabi niya, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Nasumpungan niya sa kanyang sarili na magkakaroon lamang ito ng kabuluhan kung ang Panginoon Diyos ay kasama niyang naluluwalhati sa kanyang buhay. Kaya subalit, ang nakita ni Haring Solomon ay kinakailangan na ang tao ay gumitain ang Panginoon Diyos na nagkaloob ng buhay, dakilain ng Panginoon Diyos na siyang gumagawa ng maluluwalhating bagay sa buhay natin. Sabi nga po, kung minsan ay pinagmamalaki ng maraming tao ang kanyang kayamanan, kanyang kalakasan, kanyang karunungan. Inaakala na dahil sa kanyang pera, kalakasan, karunungan, maaari siyang makapagbayad ng isang dalubhasang manggagamot at mapahaba ang kanyang buhay, subalit mali ang ganyang pag-iisip. Kaya nawika po sa awit 104:29, kapag ika'y lumalayo, labis siyang nangangamba, takot silang mamatay, kung lagutin mo ang hininga, mauwi sa alabok pagkat doon sila nagmula. Kaya't magpatuloy po tayo mga kapatid sa ating pagpapasalamat sa buhay na kaloob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga po natin sa ating paksa, hiningay ipagpuri. Napakaraming beses po sa isang minuto, sa isang oras, sa isang araw, tayo ay nakakahinga. Kaya sapat na po ito sa buhay ng bawat isa sa atin upang tayo ay magbalik ng papuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay muling manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon Diyos at dalangin din natin ngayon ang kasalukuyang bagyo na ating nararanasan. Panginoon, salamat po sa umagang ito na iyong kaloob sa amin at patuloy namin sama-samang ipinapanalangin ang bagyo na ngayon ay aming nararanasan. Minsan pa, Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Nawa ang bagyong ito ay makalampas sa aming bansa, sa ibang mga lugar, sa ibang mga probinsya na walang malaking napinsala. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang mga papasok sa trabaho, ang mga kapatid namin na may mga karamdaman, ang kagalingan na nagbubuhat sa iyong awa at habag ay patuloy nilang maranasan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Umayo po tayo at maglingkod.